Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 13, talata 18 hanggang 23. Ang mabuting balitang ito ay patungkol sa isang talinghagang binitiwan ng ating Panginoong Hesukristo, ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang manghahasik ay naghasik ng mga binhi. At ayon sa paliwanag ng ating Panginoong Hesukristo, ang manghahasik ay ang anak ng tao. Ang mabuting binhi ay ang salita ng Diyos. At ang binhi, salita ng Diyos, ay bumagsak sa 4 na uri ng lupa. Sa madaling salita, 4 na uri ng nilalang, 4 na uri ng tao. Ang unang uri ng tao ay inihalin tulad sa daanan. Ang daanan ay larawan ng mga taong palagiang nagmamadali, hindi nananatili. Palaging mabilis ang kilos. Ayaw magpahinga, ayaw mag-isip, ayaw magnilay, nakikipag-unahan. Gustong mapunta sa mga unang lugar, gustong maging tanyag. Kaya nga ang salita ng Diyos ay bumabagsak ngunit ninanakaw agad ng mga ibon, larawan ng dyablo. Ang ibig sabihin, hindi man lamang nagkaroon ng puwang o pagkakataon ng Diyos na makipag-usap sa taong ito, sapagkat ang taong ito ay dumadaan lamang. Naglalakbay ng mabilis, walang panahon sa Panginoon. Ang ikalawang uri ng tao ay inihalin tulad sa isang taong nasa batuhan. Ang ibig sabihin, isang taong punong-puno ng bato, matitigas na bagay sa kanyang buhay, sa kanyang puso, sa kanyang kalooban. Bagamat may kakaunting lupa, manipis na lupa na binagsakan ng salita ng Diyos ng binhi. Tumubo ang binhi, ngunit hindi lumago ang mga ugat, sapagkat ito ay nahadlangan ng matitigas na bato. At ang matitigas na bato ay inihalin tulad ng Panginoong Hesukristo sa napakaraming kapighatian at pagsubok, kung saan naroon ang kalooban ng taong ito. Para bang mas pinagninilayan niya, mas pinag-iisipan, mas binibigyan ng pansin ang mga pangyayaring hindi mabuti sa kanyang buhay. Palagi siyang sumusuko sa pagsubok, takot na takot ng mamighati. At dahil sa mga kapighatian, kapaitan at pagsubok na kanyang dinaanan, pinatigas na nito ang kanyang kalooban. Ang ibig sabihin, masyado na siyang nasaktan at ayaw niya nang maniwala. Ayaw niya nang buksan ang kanyang buhay sa pag-ibig ng Panginoon. Ayaw niya nang buksan ang kanyang kalooban sa pakikipag-usap ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang ikatlong binhi ay bumagsak sa dawagan. At ito ay isang lupang punong-puno ng matitinik na halaman. Kaya nga, yung matitinik na halaman ay naroon na. Malago na ang mga ugat. Ang binhi, noong unti-unti nang tumutubo, ay ininis. Ang ibig sabihin ay ninakaw ang mga sustansyang para sa salita ng Diyos ng iba pang mga matitinik na bagay sa kalooban ng taong ito. At sinabi ng Panginoong Hesukristo, ano ba ang dawag? Ano ba itong matinik na halaman? Ito ay larawan ng pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Ito ang umagaw sa puwang ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Kayamanang makasanlibutan, mga bagay sa daigdig.
Sa madaling salita, mas mahalaga sa ganitong uri ng tao ang makalupang bagay, ang makalupang kaharian, kaysa siya ay pagharian ng Diyos. Kaya nga unti-unting nanghina ang salita ng Diyos. Ang mga ugat nito ay nawalan ng lakas. Ang salita ng Diyos ay hindi na nabuhay dahil ang taong ito ay nabubuhay sa mga makalupang bagay at kayamanan. Ang ikaapat na binhi ay bumagsak sa lupang mataba. Ang lupang mataba ay lupang dinaanan ng araro. Ang ibig sabihin, ito ay nabungkal. Kaya nga ito ay pinalambot. Ayon sa mga ama ng simbahan, ang araro ay larawan ng krus. At ang matabang lupa ay ang mga taong dumaan, nagpasan ng napakaraming krus sa buhay. Ito yung mga pagkakataon na napatunayan ng mga taong ito na hindi niya kaya. Wala siyang sagot. Sa sarili niyang lakas ay wala siyang malulutas. Siya ay pinalambot sapagkat wala na siyang maipagmamalaki. Siya ay pinalambot katulad ng lupang mataba dahil natuto siyang hindi humawak sa sariling kakayanan kung hindi humawak sa lakas ng Diyos. At dito, bumagsak ang binhi, ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay agad-agad na tinanggap ng taong ito. Isang konsolasyon, isang mabuting balita dahil sa kanyang kalagayan. At ang salita ng Diyos ay namumunga sa isang taong inihalin tulad sa matabang lupa. Isang taong pinalambot ng maraming pangyayari sa daigdig. Pinalambot ang kanyang puso, pinalambot ang kanyang kalooban, pinalambot ang kanyang katauhan. Kaya nga buong banayad ang kanyang pusong tinatanggap ang bawat salita ng Diyos. Hinahayaan itong mag-ugat, lumago, umusbong ang mga sanga, umusbong ang mga dahon, mamulaklak at mamunga. At ang mabuting balitang ito ay nag-aanyaya sa atin na maging mabuting lupa. Inaanyayahan tayong tignan ang napakaraming krus na dumarating sa ating buhay. At sa mga krus na yon, nakikita natin ang lakas at pulong ng mga bisig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.